Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Meron po tayo nakita ngayon mga kapatid, nagkaroon po ng pahayag. Itong si Benny Abante mga kapatid at nanginginig na po ang kanyang tuhod mga kapatid dahil ayaw niya daw pong maging presidente si Vice President Sara Duterte sa mga darating na panahon. Ito po ang kanyang naging pahayag. Ito po ang sabi niya, I do not want her to become president. I will believe that the former president is quite bad. She is worst. Ayan. Yan po ang binitawang salita ni Benny Abante mga kapatid. At basahin pa po natin ang naging article. Ang naging article po nitong Global Daily Mirror mga kapatid. Shout out po. I don't want her to become a president. He is the response of the House Squad Committee Chairperson, Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. when asked if Vice President Sara Duterte is the pick to be president in the event that she guns for the top post and wins in the 2028 general election during a radio interview stream on Wednesday, January 22, 2025 mga kapatid. At ang sabi niya, hindi daw po talaga siya interesado at ayaw niya pong maupo na presidente si Vice President Sara Duterte mga kapatid. At alam natin ang mangyayari mga kapatid pag talagang naging presidente si VP Sara Duterte mga kapatid. Nakikita natin talaga na talagang mas matindi pa to kay Pangulong Rodrigo Duterte mga kapatid, dahil ito rin po ang binitawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung matatandaan natin na sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mas malupit po talaga ang kanyang anak na si Inday Sara Duterte kapag humahawak po. At mas stricto daw po talaga magtrabaho ito kumpara kay Pangulong Rodrigo Duterte, dahil si BP Inday Sara nga daw ay ang telebisyon, ang mga TV po sa opisina at mga TV po dito sa Davao City ay pinagpapatanggal daw po nito mga kapatid dahil mahigpit daw po talaga magpamalakad dito ang si BP Sara Duterte ay naman po yung sinasabi natin ang mahigpit at tamang pagpapamalakad po sa opisina ng gobyerno ay nagdudulot po ng kabutihan para sa lahat na hindi lang po pakikinabangan ng mga empleyado ng gobyerno, kundi pakikinabangan po ng daang milyong Pilipino at milyong Pilipino na kinikilala po ang presidente at vice-presidente ng ating bansa mga kapatid Magkaganon pa man alam mo Mr. Benny Abante, ang pag-upo bilang presidente ng Pilipinas, ito po ay nakatadhana sa ayaw at sa gusto mo. Kung talagang ikaw ang hihirangin na presidente ng ating bansa, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos yan. Hindi dahil sa ayaw mo, Benny Abante. Ang taong bayan ang magluluklok at ang taong bayan ang pipili kung sino ang karapat-dapat at gusto nilang umupo bilang presidente sa mga darating ng panahon. Tandaan mo, Benny Abante, huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. Kaya kayo, nagkakandara pa kayo ngayon binalik nyo na naman ang Quadcom. Patuloy na naman ang pagkakandak nyo ng mga pinulpul na mga interview, na mga pinulpul na pagdinig dyan sa Kamara de Representante ay hindi na po kayo natuto. Ang patuloy nyong pagbabastos kay General Wilkins, na pinatawan nyo at tinanggal nyo ng walang maayos na paliwanag at tinanggal nyo ang contempt order na wala namang maayos na paliwanag at pagdinig. Ang pambababoy na ginawa nyo kay Colonel Grijaldo na hanggang ngayon po ay pilit nyong inuusig. At nakita po na naman ng maraming milyong Pilipino na naman na nakasaksi at nakakapanood po sa ginagawa nyong hearing de Zarzuela de Cámara de Buaya de Representante. Ang patuloy niyong pagmamalabis sa kapangyarihan, tandaan mo, Benny Abante, kayo na namumuno dyan sa Quadcom, Benny Abante, Ace Barbers, Paduano, at Dan Fernandez, na nahaharap sa kontrobersyal ang Quadcom hanggang ngayon, ay tandaan nyo, hindi habang buhay mamamayagpag kayo, hindi habang buhay ay magpapatuloy kayo sa panggigipit at pagwawalang hiya nyo
sa posisyon. Hindi habang buhay pagpapatuloy kayo. Nakikita ng taong bayan at ng maraming Pilipino ang ginagawa niyong pagmamalabis at pagwawalang hiya at paggamit ng puwersa gamit ang inyong mga posisyon na patuloy kayong nambababoy at nangwawalang hiya sa mga kalaban at sa mga kakampi at sa mga tumitindig sa mga Duterte ay hindi habang buhay yan. Sisingilin din kayo ng panahon. Kaya tama yung naging pahayag mo. Ikaw ang naging pahayag mo, Ace Barbers, na ikaw ay tatanim na lang ng palay at magkukuwit ka na. Good job! Napakaganda nun, ano? Napakaganda nun. Isama mo na si Benny Abante ng Maynila, si Dan Fernandez na panay-ikot ngayon, ano? Nag-iikot at may hinuhugasan ng may pinaliliguan at kung ano-ano na lang gimmick mapag-usapan lang sa Laguna, no? So, ang sinasabi natin dito mga kapatid, ano? Ang tinadhana po at kung talagang ang presidente ay mahahalal at ipagkakaloob sa'yo sa ayaw at sa gusto mo, Benny Abante, kung talagang papalarin at iboboto at bibigyan ng pagkakataon ang mga Duterte na maupo sa 2028 presidential election, sana Benny Abante, wala ka sa posisyon. Dan Fernandez, sana wala ka sa posisyon. At ikaw, Ace Barbers, sana wala ka sa mga darating na panahon na yan. Dahil wag nyong antayin na mabalikan kayo ng karma nyo. Dahil alam natin, alam natin tong mga nangyayari na ito na alam natin na hindi po titigil. At hindi po pababayaan kung magkakataon na ganito ang mga mangyayari. Talagang uusigin kayo ng panahon nyo. Tulad ngayon, ang ginawa niyong pagwawalang hiya kay Kerner Grijaldo, ang patuloy niyong pagdideny, ang ginawa niyong, ang may lumabas na footage, mga kapatid, galing kay Crisette Laureta Tew, na nakita natin yung video clip na itinatanggi ni Benny Abante at ni Dan Fernandez sa kinausap nila si Kerner Grijaldo, ay kumalat ngayon, at umani ngayon ng milyong views, mga kapatid, sa social media around the globe, Hindi lang po sa Facebook, sa Twitter, at kung saan-saan pa po, mga kapatid, ang pagtanggi ni Benny Abante at ni Dan Fernandez ay huling-huli po doon sa CCTV camera, mga kapatid. At patuloy pa po nila itong itinatanggi kahit na meron ng patunay. Tandaan nyo, kaya kayo mga kapatid, wakasan na natin ang mga ganitong klaseng uri ng politika, ang mga naghaharing uri at nagwawalang hiya sa pangunguna ng mga huwad committee na ito, ni Ace Barbers, Benny Abante, Dan Fernandez, Paduano at ni Akop. Isama mo na si Akop. Please lang, baguhin natin ang estilo sa mga darating na panahon sa pagtungtong ng 20th Congress. Naway mabago po ang imahe, ang pilit na naging baboy na po ang Kamara de Representante. Palitan po natin ng mga bagong mahalal na politiko, mga kapatid. Kaya kung kayo ay taga Maynila, kayo ay taga Rizal, kayo ay taga Laguna, kayo ay taga Sorsogon, Surigao, kung ito ang mga kinatawan yung leader na gusto nyo pa rin mamuno sa inyo, na mukhang hindi na yata kayo na pagsisilbihan ng maayos, ay pumili kayo. Kung merong pamalit na mas okay, iboto nyo. Huwag na kayong magtiis sa mga ganitong klase ng politika na naghaharing uri at nanambababoy po dyan sa House of Representatives, mga kapatid. Kaya kabahan kayo. Ngayon pa lang sinasabi na namin, kabahan ka na, Benny Abante, Dan Fernandez, Paduano, at ikaw, Benny Abante, at ikaw si Ace Barbers. Nako, ngayon pa lang, mag-isip-isip na kayo. Dahil wag nyong antayin na mabalikan kayo. Sa mga nangyayari ngayon, hindi pwedeng walang gantihan to. Ang salimuot na nangyayari, ang patuloy na pagtatakip sa problema na kinaharap ng bansang Pilipinas, na patuloy na pinagtatakpan ng mga baboy ng mga politikong ito,
ay sukdulan po talaga mga kapatid. Kaya mag-isip-isip kayo, ano? Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa naging pahayag ni Benny Abante na ayaw niya daw po maging presidente si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa mga darating na panahon. Benny Abante, uulitin namin sa iyo, ang pagtakbo ng isang presidente, ito po ay kung loloobin ng Diyos, ipagkakaloob po ito sa ayaw at sa gusto mo. Naturingan ka pamanding pastor, ganyan ang dalangin mo. Dalangin namin, Pastor Benny Abante, na mahimasmasan ang iyong pag-iisip, makapag-isip ka ng tama, no? At mapakinggan mo at madinig mo ang tinig ng iyong boses at sigaw ng taong bayan. Ang pambababoy niyong pilit at panggigipit niyo ay nakikita ng milyong Pilipino. Kayo pa mga kapatid, ano po ang masasabi sa naging pahayag po ni Benny Abante? Mag-comment ka lang po dyan at babasahin po natin yan mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pag-support.